maraming salamat. Ngayon pong umaga ay pansamantalang titigil uli tayo sa ating pong series, Book of Galatians. At I guess, medyo long journey rin itong ating pag-aaral sa Book of Galatians. We're still on the middle of the book. So, let's pause and then study this another topic, which sa aking palagay kasi maganda rin ng paminsan-minsan meron tayong ganitong break. Lalo na kapag merong okasyon na pinagdiriwang sa ating bayan o sa buong mundo. Ito yung okasyon ng undas, no? So, alam natin na ngayon pong kahapon ay marami po ay nagpunta sa sementeryo, yung marahil yung iba sa inyo, baka puyat pa, no? Kaya nandoon kayo. And I was actually asked by some people that I met this week if, as a Christian, are we observing this tradition of undas? No, I was even asked if it is wrong to participate in Halloween events and to light candles at home. Now, when it comes to the Halloween events, I will not be answering that in my preaching today, but I would like to recommend the article of John MacArthur in his website. No, napakaganda, and for me, it's a very balanced presentations of the Halloween. No? So, doon siguro tingnan nyo, and you can learn from him. But what about undas? Now, the tradition of undas or All Saints Day bring us two things. One is good or positive, and the other one is bad and negative. Now, pagdating sa mabuti, palagay ko napakaganda rin itong undas na ito sapagkat marami mga Pilipino sa ganitong okasyon ay nagkasama-sama, nagkakaroon ng family reunion. No? Maganda yan. Bonding ng mga pamilya. At totoo naman yun. Minsan, pag may patay lang, nagkakasama-sama yung mga, mga mag-anak o magkakaibigan. Magandang pagkakataon din yan na nagkakaroon ng reunion. It is also a good time to refresh our good memories for the loved ones who pass away. Kasi siyempre, di ba, magandang alalahanin din. Kanina nga si Brother Butch, no, kinikwento niya yung tatay niya noong buhay pa. Siyempre may mga bagay na magandang alalahanin sa mga mahal natin sa buhay kahit na wala na sila, na kahit na hindi na natin sila kapiling. Yung mga magagandang karanasan natin sa kanila at mga bagay na natututunan natin mula sa panahong nabubuhay pa sila sa mundo. At palagay ko hindi masama yun. Magandang bagay yun. However, sa bad side naman, pwede nating sabihin na itong ganitong klase ng okasyon, for many, it stirs up the pagan concept that the souls of the dead are roaming around or insinuating, especially if you neglect to visit their grave. No? Napaparamdam sila kapag hindi mo na ba dalaw yung kanilang mga libingan. No? Meron nga po ako napanood minsan sa YouTube na meron po daw isang bahay somewhere dito sa Manila na hindi talaga tinitirhan ng mga tao, ayaw umupa o ayaw tirhan dahil daw may nagpaparamdam at may nagpapakita, something like that. So nag-invite ng mga psychic, no? Ilang mga psychic na pupunta roon at ayon sa mga psychic, nakikita at naririnig nila na meron talagang nakatira. Doon sa loob ng bahay, ito daw yung mga hindi nabigyan ng tamang libing at mga hindi nadadalaw sa kanilang libingan. Kaya yun ang sinasabi. Napakagagaling din nila ng magpaliwanag na parang very convincing din. Napapaganon din nga yung mga tao. Kahapon lang na nakikinig ako habang nagda-drive, napakinggan ko yung interview sa isang psychic. Pangalan, Elias ba yun? Hindi ko matandaan yung apelyido. Meron siyang Facebook. At sinasabi niya na marami na daw siyang natulungan. No? Kasi yung mga iba na mga namatay daw, kinakailangan daw talaga makausap natin yan sila. At sabi niya, habang may kanya-kanyang panahon daw na yung espiritu ay lilipat sa ibang lugar, baka mahirapan na tayong kausapin. Kaya marami daw natulungan siya. Yung iba pa nga daw, yung pala may naiwang pera, no? Na nakabaon doon sa kanilang kusina, no? At may naiwang ganito, mga papeles, mga dokumento, na
dahil doon sa pakikipag-usap niya, nalaman yun. Sabi ko, napakahusay rin itong taong ito magmambola, sa isip-isip ko lang. At sanay na sanay silang to deceive people, kasi alam nyo, kung totoo yung mga yan, dapat pinuntahan na nila yung mga, di ba, kinausap na nila yung mga kaluluwa ng mga sabungerong, sabi, nawawala daw hanggang ngayon. At kung saan ba napunta, di malaman niya kung saan nakabaon, kung siya nandoon ba talaga sa Taal Lake, or kung ano man, di ba? Pero mapapansin natin na napakahusay nilang magsalita at they are making a lot of money for what they are doing at sila lang sa kanilang sarili ang makapagpapatunay ng kanilang sinasabi. They are so trained in deceiving people around them by declaring that they feel and see and even talking sa mga taong patay na ito in such a particular place. At the outset, let me say, lahat ng mga sinasabi ng mga taong yan at ganong klase ng paniniwala ay salungat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat, halimbawa, Hebrews 9:27, yamang itinakda sa mga tao na mamatay na minsan, ang sabi sa Hebrews 9:27, pagkatapos noon ay paghuhukom. So, ang ibig sabihin, kapag namatay ang tao, wala na siyang susunod pang mangyayari, kundi hihintayin niya na ang araw ng paghuhukom. Hindi siya naglalakbay, hindi siya naggumagala, at hindi siya nagpaparamdam sa mga taong maaring may utang pa sa kanya. Deuteronomy chapter 18, verses 10 to 12, sinasabi pa nga rito na bawal kumonsulta sa mga patay. Huwag makatagpo sa inyo ang sinumang nagsusunog ng apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae bilang isang handog ng manghuhula o manggagaway o engkantador o mangkukulam. O gumagamit ng anting-anting o nagpapagamit sa masasamang espiritu o sa lamangkero o sumasangguni sa mga patay. So, ipinagbabawal talaga ang pagsangguni sa mga patay, yung kausapin mo lang. Ang isang taong namatay na ay isang karumal-dumal na sa harapan ng Panginoon. Yung paniniwala na ang mga kaluluwa ng mga tao ay na namatay na, ay bumabalik pa, nagpaparamdam pa, at isang paniniwala na nagpo-produce ng tinatawag na wrong view of fear. Isang maling pananaw ng tamang pagkatakot sa puso, sa marami. Yan, di ba, ginagawa nila, nagtatirik sila ng kandila sa mga bahay nila sa takot na maaring na-offend yung kanilang mga mahal sa buhay na hindi nila nadalaw. Magtitirik na lang ng kandila. Tapos sasabihin ng mga iba, naku, nagpaparamdam talaga si Lolo. Bakit? May naaamoy akong kandila. Nagtitirik ka nga ng kandila Di ba? So, dito makikita natin na yung mga ganong klase ng paniniwala ay nagbibigay ng maling pananaw o maling damdamin ng pagkatakot. Sapagkat dapat tayong matakot. Pero hindi tayo dapat matakot sa tao nang higit sa pagkatakot natin sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, Ecclesiastes chapter 12, verse 13, fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. And therefore, kung ang pag-uusapan ay takot, ang takot natin ay sa Diyos. Hindi sa mga ini-insinuate ng tao na dapat nating katakutan. So, yung paniniwala na yan ay nagde-deviate sa real and true battle that we ought to engage with, and that is the battle against Satan and his lies. And I believe that this is one of the lies that we need to deal with, bilang mga Christian. Kaya nga, dapat, siguro from time to time, dapat mapaalalahanan tayo, masariwa sa atin, at makilala natin ano ba ang sinasabi ng Biblia pagkatapos ng kamatayan ng isang tao. What does the Bible says about life after death? And I want to read to you one of the important questions that ever written in the Bible, and that question was mentioned by our Brother Boots sa kanyang Sunday school kanina, at ito yung tanong ni Job. Please now turn your Bible to Job chapter 14 and verse
14a. So, tingnan lang natin yung Job chapter 14, verse 14a. At dito, makikita natin ang isang tanong, sa tingin ko isa sa pinakamahalagang tanong na naisulat sa banal na kasulatan. Ang sabi rito, kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Yan ang tanong ni Job. Pero kung titingnan natin yung context, kung titingnan natin yung context, dito nakikipag-usap si Job sa kanyang tatlong kaibigan. Ang pangalan ng kanyang kaibigan si Eliphaz, si Bildad, at saka si Zophar. Itong tatlong kaibigan niya, china-charge siya sa area ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi ng mga kaibigan niya, ikaw, kaya ka nagkaganyan, kaya ka nagkaroon ng maraming mga kasawian sa buhay. No? Nagkaroon ka ng karamdaman, namatay yung mga anak, nawala ang lahat ng iyong ari-arian dahil may kasalanan kang ginawa sa Diyos. At isa sa mga kasalanan mo ay yung kawalan mo ng tiwala sa Kanya. Yun ang kanilang engagement. At ini-encourage siya ng kanyang tatlong kaibigan, lalo na ni Zophar, na magsisi upang siya ay maligtas sa misery na kanyang nararanasan at that very moment. Now, ang argument naman ni Job ay, wala akong problema sa pagtitiwala ko sa Panginoon. Sinabi pa nga niya kahit patayin pa ako ng Panginoon ngayon, ang aking pag-asa nasa Kanya pa rin. Job chapter 13, verse 15. Only, ang isang complaint ni Job at isa sa mga tanong ni Job sa kanyang isip at sa kanyang puso ay yung problema ng tinatawag na transitoriness of man. Yung bang pagkatapos ng buhay na ito, mamamatay ka, ano yung mangyayari pagkatapos? Yun yung discussion sa passage na ito from verses 7 to 10. Pagkatapos sinabi niya nga na the tree is better than man. Ang puno daw minsan mas okay pa kaysa sa tao. Kasi pag pinutol mo yung puno, pwede pang tumubo. Pagka ang tao namatay, wala na. Hindi mo na siya mabubuhay uli. So yun ang sinabi niya. And this is the reason why he posed this important and I think always relevant question. If a man dies, shall he live again? If a man dies, shall he live again? Now, note that the question is not if a man lives, shall he die? Siyempre, yung tanong na yan, alam na natin ang sagot. No? Kung ang tao ba nabubuhay, mamamatay siya? Of course! Lahat tayo mamamatay. Kung hindi tayo aabutan ng pagdating ng Panginoong Kristo, siguradong mamamatay tayong lahat. Darating tayo sa katapusan ng ating buhay. Ang common denominator ng lahat ng anak ni Adan ay kahit na siya ay mayaman, kahit na siya ay mahirap, kahit na siya ay edukado, kahit na siya ay hindi edukado, kahit na siya ay cultured or uncultured, death will certainly be happen to all. And therefore, the message that I want to bring to you in the light of this question is this. What happens after this life is a question that only Scripture can truly explain. What happens after this life is a question that only the Scripture can truly explain. And I have two headings. First, let's look at the significance of the question, and then the Scripture's answer to the questions. The significance of the question, the Scripture's answer to the questions. Now, under heading number 1, ito yung gusto kong sabihin. Our value system flows from our perspective of life after death. Ang value system natin, yung mga pinahahalagahan natin sa buhay, madalas, ito ay nag-uugat sa kung ano yung pananaw natin sa buhay pagkatapos ng kamatayan. No? Halimbawa, si Apostol Pablo. Bakit si Apostol Pablo, inubos niya ang kanyang lakas sa paglilingkod sa Diyos? Pag tinignan mo yung buhay niya, mula nung siya makakilala kay Kristo doon sa daan ng Damasco, inubos niya na ang lahat ng kanyang lakas. Inubos niya na ang lahat ng kanyang kakayanan sa larangan ng paglilingkod
sa ebanghelyo ng Panginoon. Bakit? Bakit niya inubos ang kanyang lakas sa paglilingkod at sa interes ng iglesia? For the simple reason that he understand the importance of life beyond the door of death. Alam niyo yun eh. Basahin natin. 1 Corinthians 15:32. Kung ang pakikipagtunggali, kung bilang isang tao lamang ay lumalaban ako sa maiilap na hayop sa Epeso, ano ang aking mapapakinabangan? Kung ang mga patay ay hindi muling binuhay, tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Ano sinasabi ni Pablo rito? Sinasabi niya, kung wala talagang buhay pagkatapos ng kamatayan, kung pagkatapos ng kamatayan ay tapos na, ay di mag-enjoy na lang tayo. Maging katulad na lang tayo ng mga pagano na nagsasabi, kumain, uminom, sapagkat bukas, mamamatay din tayo. The point is, Paul knew that man's only hope to secure life is to understand and experience the power of the gospel of Christ. Thus, he is determined to preach it, to propagate it, and to defend it even if it causes death on his part. Kaya nga nakita niyo, halos ibigay niya ang buhay niya hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi na i-record sa Bible yung kamatayan ni Pablo, pero ang tradisyon ay nagbigay sa atin ng impormasyon na si Pablo ay namatay sa paglilingkod. Pinugutan siya ng ulo dahil sa kanyang pagtatanggol, pangangaral sa ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Bakit niya ginagawa yon? Alam niya na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Alam niya na ang ebanghelyo ang paraan upang ang tao ay makaranas ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa kabilang dako naman, bakit may mga terorista na handang magpakamatay, no? At handang maglagay ng mga bomba sa kanilang mga katawan at pupunta sa maraming mga tao at masasabugin itong bomba na ito kasama ng kanilang sarili at madadamay ang marami? Bakit yung mga nangyari noon sa 9/11 na sumakay ng eroplano pagkatapos bibinangga nila doon sa Twin Towers sa New York at marami namatay kasama na sila? Bakit may ganun silang klase ng kaisipan? Ba't handa silang magpakamatay? Dahil meron silang nakatanim na pangako dito sa utak nila na itinuro ng kanilang mga teacher na nagsasabi na kapag ka ikaw ay gumawa ng kapinsalaan sa kaaway ng ating pananampalataya, sa kaaway ni Allah, no? Eh matindi ang iyong kapalit. Anong kapalit mo? Hindi lang paraiso, kundi merong 72 virgins na sasalubong sa iyo, no? Pagdating ikaw ay pupunta na doon sa paraiso, naghahantay na sila sa iyo. So the point is, your value system shall be determined by your understanding of what life is after life. So that's the first thing. Now, secondly, our view of life after death dictates how we order our lives today. Our view of life after death dictates how we order our lives today. Yung view mo sa future will govern your priority sa present. Ano ba ang pananaw mo sa buhay? No? Kung ang pagkaunawa mo na ang buhay ay magtatapos lang sa kamatayan, anong magiging epekto nun sa iyo ngayon? Ang epekto nun ay, di magpapakasaya ka na lang. Di ba? Ang magiging priority mo sa buhay, happiness. Hindi na holiness, happiness na. More than anything else, I want to be happy. I want to engage in happiness in whatsoever circumstances. But if you understand that you will be facing and answering your Creator, kung ikaw haharap sa iyong manlilikha, no, at ito'y mangyayari sa araw ng iyong kamatayan, makakaapekto ito sa prioridad na ginagawa mo sa pangkasalukuyang buhay. Kung alam mo, haharap ka sa Diyos, magsusulit ka sa Kanya, makakaapekto ito sa pang-araw-araw mong buhay. Kaya, our view of life
after death dictates how we order our lives today. Now, let's go to the second heading. So, nakita natin the significance of the question. Let's go to the second heading. The Scriptures answer to the question. Ang isang tao na hindi tumanggap ng kapahayagan ng Diyos na nanggaling sa kanyang salitang nakasulat, para sa taong yan, ang kamatayan ay mananatiling isang undiscovered country. No? Para bang isang pintuang hindi mo alam kung ano ang nandoon sa loob. Di ba? Di ba minsan ganyan ang tingin ng marami pagdating sa kamatayan? Kaya nga natatakot tayo eh. Di ba? Natatakot tayo. Bakit? Sabagat yun yung pintuan na hindi mo pa napasok. Yun yung pintuan na hindi mo alam kung ano yung naroroon. Eh kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, lalong hindi mo alam kung anong meron pagkatapos ng kamatayan, para sa'yo, ang kamatayan ay isang door toward unknown darkness. Noong 399 BC, kilala nyo ito, isang genius philosopher ng pangalan ay si Socrates. Si Socrates ay sinasabi na ang teacher ni Plato, no? Na isa ring mahusay na philosopher. Si Socrates he was charged actually. Ewan ko, nakalimutan ko yung mga charges sa kanya. Isa sa mga charges sa kanya yung kanyang belief, no? Na siyang na kumukontra sa paniniwala ng mga tao ng araw sa Athens. At pinapili siya. Sapagkat pag pinapili siya kung anong klase ng parusa, ikaw ba, gusto mo bang ikaw ay i-exile sa malayong lugar? O uminom ka na lang ng lason? Ano pinili niyang uminom ng lason? Ibang klase, no? At ito yung sinabi niya. The hour of departure has arrived, and we go our ways. I die, and you live. Which is better? God only knows. Now imagine, brethren, ito yung isang napakatalinong tao ng panahon niya. Isang philosopher. Pero kahit anong talino niya, at husay niya sa larangan ng filosofiya, wala siyang katiyakan kung anong mangyayari sa kanya pagkatapos ng kamatayan. Hindi niya alam which is better. Sabi niya, only God knows. It is because, brethren, the only basis and authority for faith and practice is the written revelation of God. This is the only book that can directly answer to all our questions about man and about things beyond we can see and we can touch. Anong sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mangyayari sa isang tao pagkatapos na siya'y mamatay? What does the Word of God tells us about the things beyond the door of death? Tatlong bagay. First, the condition of souls in the place of the dead. The conditions of souls in the place of the dead. Sabi ng Psalms 52 verse 5, dinidescribe doon na yung kamatayan daw ay parang pag-agaw o pagpunit ng tolda o pagbunot mula sa lupain ng mga buhay. Pero hindi lang ito basta pagpunit o pagputol ng buhay sa lupa, kundi alam niyo ba na kapag namatay na ang isang tao, hindi niya na alam kung ano ang nangyayari sa lugar ng mga buhay. Ulitin ko. Kapag namatay na ang isang tao, hindi niya na alam kung ano ang nangyayari sa lugar ng mga buhay, kung paanong hindi rin natin alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Kasi ganun ang concept ng iba ngayon, di ba? Sabihin nila, di ba, kinakausap nila yung patay. Hindi na nga nila alam kung ano nangyayari sa atin. Anong pruweba natin yan? Ecclesiastes chapter 9, verses 5 to 6. Ito pong babasa natin sa ESV. For the living know that they will all die. But the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Their love and their hate, and forever they have no more share in all that is done under the sun.
Very clear, di ba mga kapatid? Wala na silang alam kung ano ang nangyayari sa ilalim ng araw. Hindi na nila alam kung anong pinagagawa natin. Hindi na nila alam kung ano yung buhay na meron tayo. Kaya, hindi na natin pwedeng kausapin pa sila at sabihin pa sa kanila, gabayan mo naman ako, tatay. Nanay, bahala ka na sa akin. Ha? Hindi kanya alam kung ano nangyayari sa atin. Kung paano hindi rin natin alam kung ano nangyayari sa kanila. Yun ang isang bagay na dapat maging klaro sa atin, mga kapatid. No? Kaya nga, ang kausapin, ang konsultahin, at ipanalangin sila ng mga namatay na ay isang useless pursuit sapagkat wala silang alam. And they can't do anything for those in the land of the living. Wala na silang pwedeng magawa. No? Sa mga taong namatay na. No? Kaya yung mga natatakot sa inyo, na parang may nagpapakita, nagpaparamdam, guni-guni lang yan. No? Kanina, si Joanne, pinorward sa akin kasi yung isang electric fan dito, yung kulay itim na yun, gumagalaw. Yung pagdating niya, gumagalaw. Pero hindi umiikot yung LC. Gumagalaw lang. Sabi niya, parang horror. Sabi ko sa kanya, hindi kaya si Tony yan. Nagpaparamdam. Pero biruan lang natin yan. Hindi na totoo yan. Wala na yan. Wala na silang alam sa nangyayari. Kaya useless lang. Nakausapin sila. Useless lang. Na ipanalangin sapagkat yung kanilang kalalagayan ay hindi na natin kayang baguhin pa. No? Now, dapat bang alalahanin natin ang kanilang nakaraan? Walang masama roon. Dapat ba natin minsan pagkwentuhan ang kanilang buhay noon? Walang masama roon. Pero yung kausapin mo sila, alalahanin mo sila, at sabihin mo sa kanila, oh, ingat ka dyan ha. No? Sana, happy birthday in heaven. Happy birthday pa pala sa heaven. I don't think it is right, no? It is useless, brethren. So that's now number one. Secondly, the contrast of souls in the place of the dead. So the condition of souls in the place of the dead, and then the contrast of souls in the place of the dead. Now, alam niyo na yung kwento doon sa Luke chapter 16 verses 19 to 31. Ito yung the rich man and Lazarus. Now, ito ay pinagdidebatihan kung ito ba ay parable o hindi. Now, as of this time, I'm still considering everything in my readings. But as of this time, I still believe na itong kinikwento ni Jesus ito na ay isang totoong pangyayari. No? Pero kahit na ito ay isang parable, I do believe na meron itong mahalagang tinuturo sa atin ngayon. Kasi sa mga parable, bihira yung gumagamit ng proper name. Dito binanggit si Abraham, si Lazarus, di ba? At marami pa, may mga iba pang binanggit. Pero dito, alam natin, yung kwentong ito, no? Ng dalawang tao na nabuhay, na medyo magkaiba yung kanilang kalalagayan dito sa mundo. Yung isa ay mahirap ang buhay, yung isa naman ay sobrang yaman to the point na sabi, araw-araw na lang, may piging doon sa kanilang tahanan. Imagine mong araw-araw may piging. At sigurado ko ang taas ng cholesterol ng mga yan. Ang taas ng mga triglyceride ng mga yan. Araw-araw na lang may piging No? Siguro. Pero nagkataong sabay silang namatay. Yan ang kwento. Basahin natin, verses 22 to 24. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro na sa kanyang kandungan. Siya'y sumisigaw at sinasabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Now,
Pansinin natin na walang binanggit sa kwento na funeral service, no? Kasi sabi, namatay na lang sila. Pero sinabi rito, si Lazaro daw ay dinala ng anghel sa sinapupunan ni Abraham. Now, gusto ko lang ipaliwanag uli ito, mga kapatid, kasi minsan nag-aakala yung iba na meron talagang lugar na kung tawagin ay Abraham's bosom. Now, yung pong salitang sinapupunan, dapat maintindihan natin kung anong ibig sabihin nun. Pag sinabing sinapupunan, eto yun eh. Di ba? Dito. No? Itong bahagi na ito. At noong unang panahon, kapag ka ikaw ay malapit, no, sa isang tao, ay, lalo na kung ikaw ay close sa kanya, pagka kumakain kayo, humihilig ka. Naalala mo si John, si Apostle John, di ba, siya humihilig daw siya sa dibdib ni Jesus. Very close siya sa Panginoong Kristo eh. So yung salitang sinapupunan ay isang simbolo ng malapit. Yung sabihin, close. Isipin mo, parang sinasabi rito, si Lazaro, nung siya nabubuhay dito sa mundo, halos walang pumapansin sa kanya. Halos hindi siya, di ba, nilalayuan siya sapagkat marami siyang sugat sa kanyang katawan at hindi na siya halos makapagtrabaho dahil nga sa kanyang karamdaman. Pero pagdating niya doon sa lugar, no, sa lugar na yon, malapit siya kay Abraham. Siya ay kasama sa isang feasting, malapit kay Abraham, hindi malayo. So, ang pinapakita doon yung closeness. It is not referring to the place, but it is referring to the closeness. Eh, si Abraham, sino ba siya? Eh, di ba si Abraham, siya yung tinatawag nating, siya yung tinitingala ng maraming Hudyo pagdating sa usapin ng pananampalataya. Ano? At alam natin na si Abraham, pinagmamalaki ng maraming mga Hudyo na sila ay galing sa lahi ni Abraham. Tapos lumalabas na yung si Lazaro, nung siya'y namatay, imagine mo na siya ay despised of the society and yet very close siya kay Abraham. Samantalang yung lalaking mayaman ay dinala siya doon sa lugar ng Hades ng paghihirap. No? Hades ng paghihirap and he was torment there. Now, isipin niyo mga kapatid din, sa pagkakataong ito, hindi binabago ng kalalagayan ng tao sa pinupuntahan niya ang kanyang ugali. Napansin niyo ba? Hindi binabago eh. Kasi yung lalaking mayaman, pagdating niya doon sa lugar na pinarurusahan na siya, feeling niya, boss pa rin siya. Kasi sabi niya, Amang Abraham, utusan niyo. O, tinan niyo. Hanggang ngayon, tingin niya sa kanyang sarili, boss pa rin siya. Pinapakita ron na hindi nababago ang ugali ng isang tao pagdating niya doon sa lugar ng paghihirap. No? Kaya nga, ang isa sa mga description ng hell ay, ano sabi, a place of weeping and gnashing of teeth. Isang lugar ng pananangis, dati naghihirap, at pangangalit ng ngipin. Yung salitang pangangalit, ibig sabihin galit. Hanggang doon sa lugar na pinarurusahan na siya, galit pa rin siya. Umiiral pa rin ang kanyang pagiging makasalanan. Hindi binabago nung kanyang lugar na pinuntahan ang tunay na kondisyon ng kanyang puso. Kaya mayroong 4 na bagay na pwede tayong i-observe dito. First, there is a distinction of condition in next life. May 2 pinupuntahan lang ang tao. Lugar ng kapahingahan, lugar ng kaparusahan. Second, such distinction will take place immediately after death. Pagkatapos ng kamatayan, pupunta ka kagad doon sa lugar na yan, ang iyong kaluluwa. Hindi siya naglalakbay. Hindi siya nagpaparamdam. Hindi siya naniningil ng mga taong may pinagkakautangan pa sa kanya. At kung ano man. Thirdly, the distinction is totally different from what they had in the world. Yan ang isang bagay na dapat nating tingnan. Ang kaibahan ng buhay doon sa piling ng Panginoon at sa piling sa lugar ng kaparusahan ay sobrang iba sa kung ano ang buhay mo ngayon sa mundong ito. And fourth, last but not the least, sabi dito, the condition is irreplaceable and unchangeable. Yung sinabi rito na hindi pwedeng pumunta, sabi ni Abraham hindi pwedeng pumunta yung mga nandyan kung patungo rito at yung mga nandito patungo dyan sapagkat may malaking bangin na
nakapagitan. I believe that might be symbol. The symbol of the fact that yung lugar na pinuntahan mo, hindi ka na pwedeng makawala roon. Hindi ka na pwedeng mabago. Wala nang pwedeng bumago pa ng kalagayan mo. Kahapon din, kasi habang nakikinig ako sa DCRH Matagal na kasi akong bata pa lang ako, DCRH na no? Ini-interview si Father Orbos, no? Yung sikat na pare, di ba? Sabi niya, bakit kinakailangan pa natin ipanalangin po, Padre? Yung mga namatay na. Sabi niya kasi, sapagkat kinakailangan natin silang alalahanin dahil dapat maawa tayo sa kanilang kalalagayan, kanilang kaluluwa, na makarating sila ng lubos sa buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin hanggang ngayon, pinaninindigan pa rin ng ating kinagisnang relihiyon na ang mga namatay na gumawa ng venial sin ay hindi pa lubos na nakatitiyak na makakarating sa langit. Kinakailangan pa rin ipanalangin siya ng mga taong buhay na kanyang mga kamag-anak dito sa mundo. Ito ay isang kamaliang malaki sapagkat the condition is irreplaceable and unchangeable. So, yun ang una, mga kapatid, nakita natin the conditions of soul in the place of the dead, the contrast of souls in the place of the dead. Last but not the least is I call this one, the calling forth of souls from the place of the dead. So, pag namatay na ang tao, ang kanyang katawan ay pumupunta sa lupa. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay pumupunta sa kanyang destinasyon. Pero hindi ito permanente. Ulitin ko, hindi ito permanenteng lugar. Sapagkat ang tao ay hindi tao kung kaluluwa lang siya. Ang tao ay hindi tao kung siya ay laman lang. Kailangan magsanib ang kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan. Kaya merong araw na tinatawag nating calling forth of the souls from the place of the dead na tinatawag nating resurrection. Yun yung diniscuss sa atin ni Brother Boots kanina. At ano yung marami tayong verses sa Bible na mababasa patungkol dyan. Pero isa sa mga mahalagang talata, sinabi mismo ni Jesus. John chapter 5, verses 28 to 29. Basahin natin. Sabi rito, "Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice and come out, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment." So, kitang-kita mismo sa Panginoon sa Kristo mismo nang galing. Maririnig daw ang tinig sa kanyang muling pagbabalik. Maririnig ang tinig niya maging na mga namatay na, maging na mga nasa libingan na, at sila'y sabay-sabay na mabubuhay, pero may mabubuhay patungo sa buhay, merong mabubuhay patungo sa paghatol na walang hanggan. Yung salitang ginamit ay, an hour is coming. It implies that there is a point in the history of man that all who died will be raised to stand in the judgment of God. And that resurrection will issue a conscious, eternal, blessed state of unspeakable or unspeakable woe. So dalawa, no? Conscious, eternal, blessed state or unspeakable woe. Sa Matthew chapter 25, verses 31 to 41, di na natin basahin dito, pero ang sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang muling pagbabalik, titipunin niya daw ang lahat ng tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, no, na nabuhay rito sa mundo, at immediately, pag nagsama-sama na sila, ay kanyang ihiwalay yung kambing sa mga tupa. No? Ihiwalay niya yung kambing sa mga tupa. At sasabihin niya sa mga tupa, magmana kayo ng kahariang inihanda sa inyo ng Ama bago pa itatag ang sanlibutang ito. Samantalang sa mga nasa kaliwa o tinawag niyang kambing, sumpain kayo sa walang hanggang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yun ang mangyayari.
So magkakaroon ng resurrection. There will be a calling forth. At pagkatapos sa araw na yon, titipunin ng lahat ng tao. At sa mga taong nasa kanan, sasabihin niya, magmana kayo ng buhay na walang hanggang. Bago pa itatag ang sanlibutan ito, ay para sa inyo na. Imagine nyo mga kapatid, ito isang klarong pagtuturo patungkol sa doctrine of election. Noong pa man, sa eternity past, alam na ng Diyos kung sino yung sa Kanya. Meron na siyang para sa Kanya. At magiging obvious ang lahat pagdating ng araw ng judgment. Yung mga itinakda niyang maging mananampalataya niya ay tatawagin niya para magmana ng walang hanggang buhay sa bagong langit at bagong lupa. Samantalang ang mga nasa kaliwa o tinawag niyang kambing ay makararanas ng walang hanggang sumpa kasama ng dyablo at ng kanyang mga kampon. So, yung tanong ni Job, if a man dies, shall he live again? Kapag ang tao ba namatay, mabubuhay siya uli? Ang sagot ay, yes, he is. Pero palagay ko itong pinakamahalagang tanong. Kung siya'y mabuhay uli, sa pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya ba ay mapapabilang sa mga tupa sa kanan ng Panginoong Jesucristo na mag-i-enjoy ng walang hanggang kapahingahan at walang hanggang pagpapala magpakailanman sa bagong langit at bagong lupa? O siya ay mapapabilang sa mga nasa kaliwa na sasabihin ng Panginoong Jesucristo sa kanila, kayo'y sinumpa kasama ng dyablo at ng kanyang mga kampon magpakailanman sa impyerno. Now, siguro yung iba sa inyo sasabihin ito yung tanong ni Pastor pang-elementary lang yan no? Maaring naririnig na natin yung tanong na yan, pero gaano man kasimple, gaano man pang-elementary ang tanong na yan, I believe that this is still one of the most serious questions you and I should answer dito sa puso natin. At kung mayroon akong kinakausap dito na hanggang ngayon hindi ka patiyak kung ikaw ba'y tupa ng Panginoon, ito yung pagkakataon para tiyakin mo ito. Ito yung pagkakataon para yakapin mo ang tamang paraan para ikaw ay makatiyak kapag dumating na ang araw ng kamatayan, ay mabubuhay ka patungo sa walang hanggan ng kapahingahan sa bagong langit at bagong lupa at hindi doon sa kapahamakan. Sa pamamagitan ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay sa mga makasalanan at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw upang bigyang pag-asa ng buhay ang lahat ng nanampalataya sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. No? Sapagkat si Kristo, namatay siya para bigyang kasiyahan ng hustisya ng Diyos sa sino mang nagtitiwala sa Kanya at mapatawad ang kanilang kasalanan. At siya muling nabuhay mula sa libingan upang lahat na nagtiwala sa Kanya ay tumanggap din ng pangakong muling bubuhayin sa huling araw para magmana ng bagong langit, bagong lupa, magpakailan-kailan pa man. Now, sa mga mananampalataya na naririto, gusto ko lang kayong muling hamunin, mga kapatid, tulad ng paghamon ko rin sa aking sarili. Huwag kayong mabuhay as if na yung pinaka-source ng inyong kagalakan at kasiyahan ay dito lang sa mundo manggagaling. No? Sana hindi ganun ang ating pananaw. Hindi ko sinasabing masama na maging masagana ang buhay. No, walang masama dyan. Pagpapala ng Diyos yan Kung may maganda kang trabaho, kung may maganda kang negosyo, kung maganda ang daloy ng material na bagay sa iyo, blessing yan. Blessing yan na magagamit mo rin para sa kaluwalhatian at kaharian niya. Pero wag natin sanang isipin na ang tunay at ultimong kagalakan natin ay nandito makukuha sa mundong itong makasalanan. Hindi, wala rito, mga kapatid. Sapagkat ang pangako ng kaluwalhatian ay hindi maikukumpara sa buhay na darating para sa atin.
ang pangkasalukuyang buhay na meron tayo, gaano man tayo, ano man ang kalalagayan at katatayuan natin, ay walang pwedeng ikumpara rito sa darating na buhay na pinangako ng Diyos sa sinumang nanampalataya sa Kanya. Nais ko magtapos sa John chapter 12, verse 25. Ito ang sinasabi. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan ito. At ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutang ito ay maiingatan ito para sa buhay na walang hanggan. Ang sinasabi ng Panginoong Kristo, sana ang totoong pagmamahal natin at paghahanap natin ng kagalakan ay wala dito sa mundong ito. Sana nakatingin tayo doon sa pangako ng Panginoon. We will live for that blessing of glory in the new heavens and new earth. Pagkat ang sabi rito, kung hinahanap natin ang buhay sa pangkasalukuyan, mawawalan tayo. Pero kung napupuo tayo sa buhay na meron tayo sa makasalanang daigdig na ito, may naghihintay na buhay sa atin sa hinaharap. Isang buhay na mahigit na makulay, isang buhay na walang hanggan, isang buhay na wala ng anumang hapis, wala ng anumang hirap, wala ng anumang sakit sa kalooban, wala ng anumang pangamba. Isang buhay na wala ng kasalanan. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, aming Panginoon, sa mga salita mong ito na napagbulayan namin ngayon pong umagang ito. Sana'y isulat mo ang lahat ng ito sa puso namin at patuloy naming pasalamatan kayo sapagkat napakasapat ng inyong salita para maintindihan namin na totoong may buhay pagkatapos ng kamatayan. Pero merong buhay na higit na makulay, higit na mapagpala, isang buhay na wala ng anumang hapis at hirap, isang buhay na wala ng kasalanan. Yun ang hinahanap at hinahangad naming lahat. Pero maaari ring may kausap pa kami rito, kasama kami. O maaaring nanonood sa aming live stream na maaaring hanggang ngayon ay hindi pa niya natitiyak ang kanyang sarili kung siya may ganitong klaseng katiyakan. Sana'y hipuin mo ang kanyang puso. Sana'y tulad ni Lydia, buksan mo ang kanyang puso upang maintindihan niya na ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Na ito ay ibibigay lamang ni Kristo na nagbigay ng buhay at muling nabuhay para sa kanyang mananampalataya. Muli ang papuri ay tanging sa iyo lamang, sapagkat ang lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.